You matter. Dalawang salita pero makapangyarihang paalala sa mga taong pakiramdam nila ay naabandona sila, naiwan sila. Mga taong parang hindi sila nakikita o napapakinggan. You matter. Magandang paalala sa sarili lalo na ngayon habang sinasalubong natin ang panibagong taon. Yakapin natin ang katotohanan na merong Diyos na nagmamahal, nag-aaruga at kailanman hindi tayo iiwan ni pababayaan. Allow me to share God's message for you today. His love letter for you and me. At pinamagatan natin itong the gift of perfect peace. Ano po ba ang hiningi niyo sa Panginoon this new year? Yung iba humingi ng bagong bahay o di kaya naman humingi ng mapapangasawa. Humingi ng mga malalaking bagay mula sa Panginoon. Pero ang pinakamaganda sigurong ireregalo sa atin, yung kapayapaan. Dahil ito yung hindi kayang bilhin ng salapi. Pag-aaralan po natin yung John 14 verse 27. And if you have your Bible, you can study with me. Sabi dito, napakagandang pangako, I leave the gift of peace with you. Ang ganda, gift of peace, regalong kapayapaan. My peace, says Jesus. Ito mismo ay regalo mula sa Panginoon. Not the kind of fragile peace given by the world, but my perfect peace. Kumpleto, perpekto, walang bahid, hindi kulang. Don't yield to fear or be troubled in your hearts. Instead, be courageous. Nako, saktong paalala kasi sa pagharap natin ng panibagong taon, maraming uncertainties, hindi natin alam kung ano yung mangyari sa mga susunod na buwan, susunod na araw. Hindi natin alam, hindi natin tanaw kung ano yung mga magiging kaganapan sa ating mga buhay. At dahil sa mga uncertainties na to, pwedeng magdulot talaga ng takot at pangamba. But thanks be to God, for He has given us the peace that this world cannot give. Ano nga po ba yung mga katotohanan? Facts about perfect peace. Madali lang nating tatandaan ito. Perfect peace is not the absence of difficulties and battles, but the presence of confidence and hope in God during times life does not make any sense. Panalangin natin kay Lord para magkaroon tayo ng totoong kapayapaan, yung walang problema, walang magkakasakit sa loob ng pamilya, walang mababaon sa utang, no? Akala natin doon tayo tunay na mapapayapa, no? Yung yumaman tayo, ma-promote tayo, magkaroon tayo ng magandang trabaho. Maganda po yun dahil talagang kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng masaganang buhay. Pero ang tunay na kapayapaan daw po ay hindi nararanasan dun sa absence ng storms of life. Hindi po yun Pero yung presence of courage and confidence at pag-asa na galing sa Panginoon. Napakaganda. Lalo na sa mga panahon na hindi natin maunawaan. Pwede pala na kahit dumadaan ka sa mga bagyo ng buhay, kaya mo pa ring matulog sa gabi dahil merong kumpleto, perpekto at ganap na kapayapaan. Perfect peace cannot be bought with money, nor attained through power or might. Kahit daw po mag-travel tayo sa mga magagandang lugar, bumili ng mga mamahaling sasakyan, mamahaling bags, kumain sa pinakamasasarap na restaurant, pwede pa rin nabagabag ang ating mga puso't isipan. No, lalo na kung meron tayong kamag-anak na may sakit. O di kaya naman baon na baon tayo sa utang. O parang hindi natin alam kung saan papunta yung buhay natin. Hindi kayang bilhin ng pera Kung pwede nga lang po sana na bilhin ng pera yung tulog, yung kompletong tulog, yung isang payapang puso't isip. Pero hindi daw po At pangatlong paalala at katotohanan about perfect peace is a free gift. Hindi po siya mabibili, pero ito daw po ay inireregalo sa atin. Perfect peace is a free gift from the Lord, but only a few experience it. Bilyon-bilyon ang mga tao dito sa mundo, no? Pero iilan lang po ba yung kayang payapain ng kanilang mga puso't isipan? Kayang matulog sa gabi nang walang iniisip, kayang harapin ng bawat umaga na punong-puno ng pag-asa. Iilan lang po kahit ang dami na naabot na nila yung tugatog ng tagumpay. Naging sila na yung pinakamayaman sa mundo. Pero iilan lang po. Kayo po ba ngayon, kamusta po?
Are you experiencing God's perfect peace? More than anything that we can ask this year, good health, wealth, ayan, yung mga hinihingi natin ngayon, bagong bahay, yung dream house, Lord. O di kaya naman sa mga nananalangin na magkaroon na ng anak. No, marami tayong desire sa puso. Pero ang pinakamagandang hingi na regalo mula sa Panginoon ay ganap na kapayapaan. Yun po yung pinakamahal, pero pinakamagandang regalo na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Now, kung ito yung katanungan nyo, how to experience perfect peace, ginawa ko na lahat. Nagtrabaho na ako ng nagtrabaho para mabayaran lahat ng to at makatulog na ako sa gabi. Nagkagulo-gulo sa loob ng pamilya, pinilit kong ayusin pero hindi ko maayos-ayos. And troubled ako because of that. I've been trying to control everything pero to no avail, hindi ko siya maayos. Anong gagawin ko, Panginoon, sa taong ito para magkaroon ng tunay na kapayapaan? Nako, mabilis lang po ito at madaling tandaan, 3 S lang. SSS para madali nating maunawaan at maalala. Number 1, we can experience peace if we shift our focus. Napaka makapangyarihan po ng focus. Kung nasa ng ating pagtingin ngayon, yun ang magdidikta ng ating pong mga buhay. No? Hebrews 12 verse 2-3, ang gandang paalala. We must keep our eyes on Jesus. Na kanino po nakatuon ang paningin nyo ngayon? Sa nagpa-pile up na bayarin? Sa mga responsibilidad na parang nakaatang sa balikat nyo at hindi nyo na kayang gampanan? Sa mga kapamilya, asawa, anak na tagal-tagal na nating pinapanalangin pero hindi pa rin magbago-bago? Na kaninong paningin natin ngayon? Utos po ito ng Panginoon. This is not just an encouragement but a commandment. We must keep our eyes on Jesus who leads us and makes our faith complete. He endured the shame of being nailed to a cross because he knew later on he would be glad he did. Now he is seated at the right side of God's throne. So keep your mind on Jesus. Ang ganda po na sa Kanya talaga ituon ang ating paningin sa taong ito. Who put up with many insults from sinners, then you won't get discouraged and give up. Yung mga inaasahan po natin ngayon, yung promotion, yung magandang trabaho, yung mga taon nangako sa atin na hindi tayo iiwan, o di kaya naman yung kayamanan natin na nakaimbak sa bangko, lahat po yan pwedeng maparang eh. Nothing in this world, no one in this world is stable. Lahat po ng bagay at tao dito sa mundo ay temporary lamang. So anchoring our faith and hope in these things, in these people will leave us discouraged, will leave us fearful. Paano na pag nawala na to? Paano na pag nagbago ito? Yung tao na nangako sa akin na mamahalin niya ako, paano na kung bigla na lang isang araw gumising siya at hindi niya na ako mahal? Kakainin talaga tayo ng anxiety eh. Pero sabi daw, pag tinuon natin ang ating paningin kay Jesus, we won't get discouraged and give up. Why? Because Jesus is forever seated on the throne, never intimidated by the storms of life. He is immovable. He is unchangeable. And nothing and no one in this world could ever intimidate or shake Him. Kaya maganda na sa Kanya natin ituon ang ating focus. Train your mind to stop focusing on your present circumstances, on other people's lives. Nako, baka ngayong taon ay masyado pa rin tayong nanunood sa buhay ng ibang tao sa social media. Di ba po, mas nakaka-anxious kung hindi tayo maka-keep up sa buhay nila, sa lifestyle nila, sa mga bagay na meron sila. No? Stop focusing on the past that cannot be undone. Baka nagsimula na yung taon pero ikaw ay nakagapos pa rin sa mga multo ng kahapon. No? These things do not just steal today's joy. Hindi niya lang ninanakaw ang kagalakan natin eh. They aim to fill our hearts with anxiety until there will be no room for God's perfect peace. Tignan niyo po, pag ang focus natin dito sa mga bagay o tao na ito, hindi lang tayo parang nalulungkot ngayon. Nawawalan din tayo ng room. Nawawalan din ng espasyo sa puso natin ang kapayapaan. So what do we do first? This year, we shift our focus. Number 2, how to experience perfect peace? Stay in the will of God.
Wala na po sigurong pinakapayapang buhay, kundi yung nasa gitna at nasa loob ng kalooban ng Panginoon. No, ang ganda nung panalangin ni David Psalm 51 verse 1 to 12. Ito po yung panahon na nalayo siya sa Panginoon dahil sa matinding kasalanan na kanyang nagawa. Pero na-realize niya na it takes repentance to experience God again, at kasama ng presensya ng Panginoon yung kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Ang ganda po ng prayer, and may this be our prayer this year. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence, Lord, and don't take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Napakagandang panalangin, at alam niyo po ba nung na-restore ang kanyang relasyon sa Panginoon, nung bumalik siya sa gitna ng kalooban ng Diyos, doon siya ulit nagkaroon ng tunay at lubos na kapayapaan. Hindi po yung kapayapaan na nananakaw, yung payapa ka ngayon pero mamaya nag-aalala ka ulit. Hindi po ganon. Pero yun yung ganap, kumpleto, walang dungis na kapayapaan ang naranasan ni David nung muli niyang ibinalik ang kanyang puso sa Panginoon. Nung muli niyang isinuko, iniaalay ang kanyang buhay sa Panginoon. Yun ang regalo ng Diyos dun sa mga tao na nagbibigay ng buhay, dun sa mga tao na sumusunod ng totohanan sa kalooban ng Diyos. Dito po sa mundo, ang daming formula, kung paano magkakaroon ng kapayapaan. Siguro pag nakaipon na ako ng 1 million, magkakaroon na ako ng kapayapaan. Siguro pag na-promote na ako, siguro pag naging summa cum laude na ako, dun lang ako magkakaroon ng perfect peace. Pero dito daw po, sa salita ng Panginoon, isa lang ang formula ng Diyos: manatili ka lang sa Kanya. Yield to God. Give your life to Jesus. Do what God wants you to do. Dahil ang lahat ng nasa loob ng plano at kalooban ng Diyos ay kayang harapin ang buhay ng punong-puno ng pag-asa at walang takot. Living outside the will of God may make us temporarily happy. Sige, gawin natin gusto natin. Kahit hindi ito kalooban ng Diyos, that will make you happy. Of course, yung mga gawain dito sa mundo. But it will gradually rob us of the peace that this world can never give. Sa mga panahon, tandaan po natin, balikan natin yung mga panahon na lumabas tayo sa kalooban ng Diyos. Alam natin na hindi yun yung gusto ng Diyos para sa atin, but we did it. Because we assume that it will make us happy. Di ba po? Wala naman talagang kapayapaan. Matutulog tayo na bagabag pa rin. Thinking, at iniisip paano na tayo, ano nang susunod na step sa buhay, paano nang buhay ko. Because staying outside the will of God will make us anxious. Kasi hindi natin alam kung sino may hawak ng ating buhay. Hindi natin alam sinong may hawak ng ating mga pamilya. So if we really want to experience God's peace, we have to stay in the will of God. We have to stay yielded to God. Pangatlo, napakabilis lang po. Una, we shift our focus. Pangalawa, we stay in the will of God. And number 3, we surrender our troubles to the Lord. Ang daling sabihin, Pero pag dumaan na tayo sa mga bagyo ng buhay, parang gusto nating ayusin ng mag-isa. Gusto nating hanapan ng solusyon. Gusto nating gawa ng paraan. Ayaw na nga nating isumbong sa Diyos 'Di ba? Pero sa taong pong ito, there is a divine invitation to surrender our troubles to the Lord. Ang ganda ng Philippians 4 verse 6 to 7. Meditate nga po natin yun. Sabi dito, don't worry about anything. Lord, totoo ba yun? Posible ba yun dito sa napakagulong mundo na kahit tumingin ka sa lahat ng mga nangyayari, pwede ba na hindi ka kainin ng takot? Nangyayari sa ating bansa, sa pamilya, sa finances, pwede ba na huwag mag-worry? Pero dahil salita po ito ng Panginoon, we can trust. Don't worry about anything. Meron daw pong solusyon Instead, pray about everything. Why worry when you can pray? Sabi nga po dito, tell God what you need. Napakasarap maging kaibigan ng Panginoon. Kung minsan pakiramdam natin sa Diyos ay Diyos lamang siya, nandun sa trono at tayo nandito sa lupa.
Napakalaki niyang Diyos, napakaliit natin, napakahirap lumapit. Pero may imbitasyon ng Diyos, tell God. Sabihin mo sa Panginoon, this year merong pong invitation na every now and then, even the little details of our lives, we tell it to God. Lord, kapos na kapos kami ngayon. Lord, di ko alam paano makakatapos yung anak ko. Lord, delikado yung grades ko ngayon. Lord, yung trabaho na ina-applyan ko, hindi pa rin ako natatanggap. Lord, may sakit yung tatay ko. We tell God every need. Kahit yung mga maliliit o malalaki. Dahil sa Panginoon, ang bawat detalye daw po ng ating buhay ay napakahalaga. Walang trivial sa Diyos. No, tell God what you need and thank Him for all He has done. Pasalamatan na natin siya dahil alam natin that whatever we place in God's hands, He does something about it. Ginagawa na ng paraan ng Diyos even before we say it. Alam na ng Diyos yung pangangailangan natin. No? At ano daw po yung mangyayari? Pagkatapos nating gawin yon, isumbong kay Lord lahat ng ating pangangailangan, i-unload sa Diyos lahat ng ating bagahe, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard our hearts and minds as we live in Christ Jesus. Wow! And we just receive it, Lord. Napakaganda, no? Na ipagkakatiwala mo lang pala sa kamay ng Diyos na may kontrol ng lahat. Bakit po tayo na-anxious? Kasi alam natin na limitado tayo. Alam natin na wala tayong kontrol. Wala kang bilang magulang, wala kang kontrol sa buhay ng anak mo. Hindi mo alam kung meron bang kinabukasan na nakaabang. Pero pag pinagkatiwala mo ang kanyang kinabukasan, Lord, di ko kayang pagtapusin ang anak ko. But I leave him. I leave her into your hands, Lord. Sinusurrender ko sa iyo itong utang namin na hindi namin mabayaran sa mahabang taon. Sinusurrender ko sa iyo itong sakit at karamdaman na ang tagal lang nagpapahirap sa akin. Sinusurrender ko sa iyo itong kapatid ko, itong anak ko na hindi nagbabago, itong asawa ko na sakit sa ulo. Binibigay ko na sa iyo lahat ng to, Panginoon. Then, you will experience God's peace. Regalo siya eh. Hindi mo kailangan ipaglaban. Hindi mo kailangan ipagmakaawa dahil ito po ay libreng regalo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. This year, imbis na patunayan natin na kaya natin, imbis na patunayan natin na magaling tayo, malakas tayo, sa taon pong ito piliin lang nating magpakumbaba at magtiwala sa gagawin ng Diyos. Because God, ano yung sabi sa salita ng Diyos? God is gracious to the humble, but He resists the proud. Isang sabi lang natin, Lord, di ko kaya itong taon na to. There's nothing I can do, God. This is beyond my control. I cannot restore our finances. I cannot change this person, Lord. Di ko kayang paboran ng sarili ko. Kahit na anong gawin ko, hindi ko kaya magbukas ng pintuan para sa akin. Pintuan sa mga trabaho na in-applyan ko. But as I surrender, God, you do what you want to do. And that surrender will open so many doors that no man can shut. We shift our focus, we stay inside the will of God, and we surrender our troubles to Him. We do not surrender just because it's too heavy for us to carry. Di lang po yun, dahil sobrang bigat na. We give it to the Lord because we are so confident that He takes good care of whatever we place in His hands. Naniniwala po ba kayo na ano man yung ilagay nyo sa kamay ng Diyos ay nasa mabuting kamay? Maniwala po tayo dahil wala pong pinagkatiwala sa Diyos na inabayaan niya. Binibigay na namin sa iyo yung future namin, Lord. Yung finances namin, yung utang namin, yung mga fears and worries namin sa school, sa workplace. When we place everything in God's hands, we are placing everything in good hands. Napakabuti ng Panginoon at wala pong nagtiwala sa Kanya ang mapapahiya. Let me close in this. Isaiah 26 verse 3. You will keep in perfect peace all who trust in you. Hindi, you will keep in perfect peace those who are strong, those who are famous, those who are rich, those who are powerful,
those who are in authority, you will keep in perfect peace all who trust in you. Ano yung pwedeng magbago ng 2026 natin? What will make it different? A humble heart, yung nagtitiwala sa Diyos. That will make all the difference. You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. God's role is to keep us in perfect peace. Ours is to trust Him completely. Isang mapagpalang bagong taon na punong-puno ng pag-asa. At sa taon pong itong 2026, kayang-kaya nating harapin na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, at pag-asa na hindi kayang ibigay ng mundong ito dahil ang Diyos ang kasama natin. Dahil ang Diyos na may-ari ng langit at lupa ay Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin. God bless you, kapatid. You matter.